Kaya pinag-aaralan na ho namin kung anong krimen ang ididimanda namin dito sa opisyal sa AMLAC, pati rito kay Trililing. Basag na basag si Antonio Trililing Trillanes alias Sundalong Kanin kay Manny Piñol. Binanata na ni Manny Piñol itong kasinungalingan ni Trillanes na di umano'y ang pamilyang Duterte ay tumatanggap ng salapi galing kay Samuel Oy na pinaratangan ni Trillanes na umano'y polvoron lord. Ayon kay Manny Piñol, hindi po totoong polvoron lord itong si Samuel Oy. Anak ng kamuti ka Trillanes, dapat makulong ka na sa bilangguan muli, no? Alam mo, pag pinapardon ka kasi ng gobyerno ng presidente, dapat magpakabait ka. No, kasi binigyan ka ng pardon. Pero itong si Trillanes, yung pardon na ibinigay sa kanya ay inabuso niya. At pwede po itong bawiin ng isang presidente. Kaso nga lang ngayon, hindi man po pwedeng bawiin dahil yung presidenteng nakaupo, ginamit po siya, ginawa siyang tuta. Pero kakasuhan po ni Atty. Sal Panilo itong AMLAC na Baboy Ramo at si Trillanes kaugnay sa mga bank records na mga transactions ng mga Duterte na isiniwalat sa publiko sa Committee on Justice Hearing. Dapat, Atty. Sal Panilo, kasama, kasuhan mo itong si Luistro at ipakulong mo to ng todo. Magandang tanghali po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe, at siyempre, pakipindot ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. At siyempre, Bisdak Historiador, pangalawang YouTube channel ko po, pa-subscribe din. Alam nyo po, itong si Trillanes, nagkaroon lang to ng puwang sa gobyerno dahil kay Bangag. No? Ginamit lang ang asong ulul. Pero wala namang maniniwala dito. May pailan-ilan naniniwala, mga dilawan, pinklawan, na wala nang pag-asa na manalo ang manok nila sa 2028 presidential election. Yung mga Talyanistang tanganista, tumakapit sa kasinungalingan ni Trillanes. Pero hito, paano na po? Dahil tinabla po kayo ngayon ni Manny Piñol. Naglabas po ng larawan, litrato po itong si Manny Piñol. Kasama po si President Duterte at siyempre yung Prime Minister Abe ng Japan. At yung sa gitna, yan po ay si Samuel Oy. Pinilawanag po yan ni Manny Piñol kung gaano ka-close itong si Duterte sa Prime Minister Abe. At hindi naman po itinanggihan ng pamilyang Duterte na kaibigan nila itong negosyanteng si Samuel Oy. Pero ito na nga ho, binasag po ni Manny Piñol itong si mga paratang ni Trillanes. Pakinggan po natin si Manny Piñol na rito. Secretary, dediretso na kami ni Karen sapagkat kayo rin ay tila hindi nakatiis na sabihin naman sa taos kung sino itong Sammy Oy na inyong kaibigan sapagkat ang ibinalabal sa kanya ni dating Senador Antonio Trillanes ay isang drug lord itong si Sammy Oy. Sino ba si Sammy Oy sa inyong pagkakilala at ano ang inyong talagang lalim ng pagkakaibigan nito? Alam mo, Henry, Karen, ayaw ko sana makisawsaw dyan sa gulo sa politika kasi alam niyo naman, busy ako sa aking mga advocacies. Like tomorrow, kung Palawan, tuloy-tuloy ang aming kampanya for agriculture. Pero mukhang sobra na. Nung marinig ko kahapon na binabanggit yung pangalan ni Sammy Oy at sinasabing big time drug lord na pinanggagalingan na ng mga pera ng mga Duterte, sabi ko mukhang sobra na ito. Kilala ko si Sammy Oy. Ngayon, yung mga transaksyon sa pera, wala akong masabi dyan kasi wala naman akong first-hand information whether totoong nagbigay siya ng pera sa mga Duterte. I have no first-hand information, but I could talk about Sammy Oy. Kasi si Sammy, miyembro ito ng isang old Chinese family, Filipino-Chinese family sa Davao. Sila yung isa sa mga pioneer sa yung mga tindahan ng mga appliances, mga
electric fan, mga lahat ng appliances. Dimly ang pangalan ng kumpanya. Mhm. And ito, admittedly, si Sammy actually ay talagang matalik na kaibigan ni former President Duterte. Mhm. Before pumasok si President Duterte sa politika, fiscal pa lang siya, barkada niya talagang parang kapatid niya to si Sammy Uy. Mhm. At kilala ko si Sammy sapagkat hindi lang dahil nakasama namin siya doon sa campaign, kundi dahil kasama namin siyang kasama namin sa mga game for breeders kami. Mhm. At si Sammy actually ay isang tao na napaka-low-key, no? Hindi mayabang, maski noong Pangulo na si Pangulong Duterte, nandun pa siya, normal pa rin yung kanyang pagkikitungo sa kanyang mga kaibigan at wala siyang nagrabyadong tao. Mhm. Kaya sabi ko, kasuhan nyo na ng anong kaso si Sammy Uy. Drugs? I will not believe that. It's beyond him, no? At saka paano hindi malalaman ng buong Davao kung drug lord si Sammy Uy? Si Sammy ay kasamang-kasama ni Presidente. In fact, isa siya sa mga instrumento doon sa pag-imbita kay former Prime Minister Shinzo Abe na bumisita doon sa bahay ni Pangulong Duterte sa Doña Luisa Subdivision. And ganyan yung influence ni Sammy Uy. Now, come on, a drug lord will be able to do that. Befriend the staff of the Prime Minister of Japan. Siguro naman, yung intelligence agency ng Japan would conduct a background investigation kung sino si Sammy Uy bago nila paunlakan yung imbitasyon na bumisita sa bahay ni Pangulong Duterte. Teka muna, si Shinzo Abe. Sek Manny, dyan sa bagay na yan, partner, kasi may nakikita rin akong mga batikos kay Sammy Oy na dahil dun sa picture na si Sammy Oy, si Prime Minister Abe at si Pangulong Duterte nasa isang frame nung bumisita ang dating Pangulo sa Japan. Ano naman ikang lakas nitong si Sammy Oy? Bakit tila yata napaka-influential nito sa Pangulong Duterte? Dahil sa napakadaming tao, siya ang nakasama sa picture with Prime Minister Abe. Anong Ang tulay kwento kasi ron? sa pagkakaibigan ni Prime Minister Shinzo Abe at saka ni Pangulong Duterte si Sammy Uy. Dahil Sapagkat yung mga staff ni Prime Minister Shinzo Abe, mga kaibigan ni Sammy Uy, at sila yung nag-arrange nung engagement ni Shinzo Abe na bumisita sa Davao. Kaya talagang personal friend. Ikaw naman, Henry, sa buhay natin tayo, mga lalaki tayo, mayroon talaga tayong parang kapatid na kaibigan na naman. pinagkakatiwalaan natin sa lahat ng bagay. Ano? Isa dyan si Sammy Uy. Pero ang kagandahan naman kay Sammy Uy, hindi niya inabuso yung kanyang pagiging malapit kay Pangulong Duterte. In fact, ang isang utang na loob ko sa kanya, and this is actually a way of picturing him as a friend, no? Characterizing him. Natandaan mo, kay Henry, nung meron kayong mga hidwaan ng mga economic managers, Apo. no? Doon sa rice tarification law. At pilit nila akong tinutulak na pag-resignin sapagkat hindi ako papayag sa gusto nila. So gumawa sila ng intriga na di umano nagkapera ako sa importation ng bigas sa rice tarification sa NFA. Samantalang hindi naman under sa akin ng NFA at that time. So noong makarating ito kay Pangulong Duterte, siyempre narinig ni Sammy Uy. At may nagkwento sa akin na malapit na kaibigan. Sabi niya, siya Sammy ang nagdepensa sa'yo. Ang sabi daw ni Sammy Uy kay Pangulong Duterte, hindi totoo yan. Hindi ka tumatanggap ng regalo si Manny. Paano yan ma-involve sa korupsyon? And because of that, tinanaw kong utang na loob yun. Ayan yung relasyon ni former President Duterte at ni Samuel Oy. So, negosyante noon pa, hindi pa mayor si Tatay Digong sa Davao, magkakilala na. Ito naman si Trillanes, masyadong siloso. Kay Samuel Oy, buang ka Trillanes, sinayupa ka. Tuloy, at kaibigan rin pala sila ni Manny Piñol. Okay, tuloy lang natin. At ngayon, na siya naman ang inakasuhan ng hindi tama, I think as a friend, I have to stand up for him and tell the people that yung pinipicture ninyo na Sammy Uy na drug lord, hindi totoo yan. It's unfair. You are destroying the reputation of an honorable man. At kung bahagi man ito ng politika, sobrang na ito. Tama na itong ganito karuming politika.
Okay. Secretary Manny Piñol, sir, since kayo po ay may personal po na kaalaman o di naman po kaya ay, sabihin na po natin, mayroong relasyon, although albeit it's a friendly relationship with Mr. Sammy Uy, kayo po ba ay nag-reach out na po sa kanya? Kinumusta niyo po ba siya matapos lumutang yung pangalan niya sa mga hearings sa House of Representatives kahapon? O di naman kayo baliktad, siya po ba ay, kumbaga, humingi ng suporta? Paano ba to? Baliktad, Karen. Moral support, Baliktad. parang ganon. Galing sa inyo. Baliktad, Karen. Mm. Baliktad, Karen. Nung malaman ko yung, marinig ko yung issue against Sammy Uy, kaninang umaga, pagkagising ko, tinawagan ko. Kasi may number ako sa kanya. Opo. Sabi ko, ano itong lumalabas? Ano itong lumalabas na ito? Sabi niya, hindi ko nga maintindihan. Sabi niya, ba't naman ako dinadamay dyan? So, napaalam ako sa kanya. Sabi ko, okay lang ba? Sabi ko sa iyo na maglalabas ako ng statement na kung gaano kita kakilala. Sabi niya, salamat. Ganun lang sinabi niya, salamat, sabi niya. Hiningan ko pa siya ng picture, hindi naman napadala ng picture. Kaya ako na nag-research ng picture na kasama si Chelsea. I see. Sabi ko, Pero, may picture ka ba dyan? Sabi Opo, niya, opo. wala akong picture eh. So ako na lang nag-research. Napaalam ako sa kanya, Karen, Henry, kaninang umaga, kausap ko. Kayo yung mga nagsasabi na nagtatago siya sa amin, hindi totoo yan, kausap ko kaninang umaga eh. Oo po. Nabanggit po ba niya sa inyong usapan na masama ba yung loob niya? Sabi niyo, nagulat siya, no? Parang ganun po yung naging unang yung entrada po ng inyong usapan. Syempre, nagulat po siya nung lumutang yung kanyang pangalan. Pero mayroon ba siyang nabanggit na siya ba ay nasaktan? Siya ba ay na-offend? Siyempre Ano po naman, ba yung plano siyempre niya naman, rin? Karen, parang depressed siya nung kausap ko kaninang umaga. At tinanong ko siya ng prangka, sabi ko sa magkaibigan tayo. Was there ever any time in your life na nasama ka sa listahan ng mga gumagamit ng droga o nagbebenta ng droga? Sabi niya, hindi man ako, alam mo naman, kilala mo na ako, sabi, hindi nga ako umiinom, hindi nga ako naninigarilyo. Sabi niya, paano pa ako masasama sa droga? So, kawawa naman yung tao sapagkat he is an upright businessman. Ginagamit lang siya na instrumento para siraan yung pamilyang Duterte. Whether totoo yung sinasabi nila na nagbigay ng pera si Sammy Uy kay Pangulong Duterte during the campaign, bakit? Sino bang presidential candidate ng hindi nakatanggap ng donations, mga kaibigan nila? Correct. Pero yung palalabas nila yung pera na yun ay galing sa drugs is altogether wrong. That's evil. Secretary, balikan ko lang yung journalism stint ninyo. Sapagkat kaya ko nabanggit ito, meron bang naitala na si Sammy Uy ay naipablatter, nabagan siya, nahuli ng pulis? Kasi kung tama naman yung obserbasyon na kung drug lord ito, bakit Dapat may kaso. hindi siya hinuhuli? Wala sa order of battle. Hindi siya hinuhuli ng PNP, ng NBI, ng PIDEA o ng any person in authority. At siya ba'y, yun na nga, may natatandaan ba kayong nagkakaso siya sa droga? Wala eh. Kaya nga sabi ko, of all people, si Sammy Uy na dikit na kaibigan ni Digong at si Digong na talagang galit na galit sa droga, aakusahan nyo na drug lord. Hindi ba talaga pinatay ni Digong yan kung totoo drug lord yan? Ganun lang naman kasimple yun. Hindi ko naman maintindihan kung the extent that black propaganda sa politika goes, no? Para lang ipurso yung isang political agenda. Ba't hindi na lang tayo mangampanya ng tama, benta nyo yung kandidato nyo at huwag nyo lang siraan yung buhay ng ibang tao. Kawawa naman yung mga tao na sinisiraan natin. Opo. Pero itong si Sammy Uy naman, kanina binabanggit niyo, he's a low-key. So ito ay old rich, kumbaga old rich businessman. Yes. At ngayon lumalabas. Alam mo, Oo. Henry, batang probinsyano ako, nag-aaral ako sa Davao. Opo. Bata pa ako, pag dumadaan kami dyan sa San Pedro Street, nakikita na namin yung dimdi na yan na appliance store. Dimdi. So bata pa kami, dimdi na yan eh. Oo. Bata pa kami, yung pamilyang Uy, na andyan na yan, sila yung may-ari ng Davao Farms, yung isa sa pinakamalaking poultry at saka hog farms for so many years. Aha. At yung dimdi actually ay nag-browse out. Marami silang mga kumpanya. Bakit naman aakusuhan na drug lord samantalang legitimate na negosyante ito? At totoo, kaibigan ni Digong. Totoo, talagang talagang parang kapatid, no? Kinikwento nga sa akin ni Sammy na minsan daw magkasama sila ni Presidente na kung saan natutulog eh.
Pero ganun sila kadikit, pero hindi inabuso ni Sammy yung kanyang pagiging malapit sa Pangulo. Para silang So, para silang may bromance. Dapat kasuhan talaga to si Trillanes ni Samuel Oy, negosyante ng cyber Silang may libel. bromance. I am sure na itong pag-identify kay Sammy Uy na drug lord is just a way of justifying, para ma-justify nila kung saan kinukuha ni Sammy Uy yung di umano'y pera na binibigay sa mga Duterte, sapagkat you could not give money unless you have sources. Pero ang problema dyan, totoo bang nagbigay siya ng pera? That's another story. Wala akong information dyan. I have no direct information about that. Opo. Pero Pero- yung aakusahan mo siyang Drug lord. since namimigay siya ng pera, therefore drug lord siya, mali naman na conclusion yun. No? Mali naman na conclusion yun. So, Sec Manny Piñol, sir, so hindi po dinideny na malapit at magkakilala po, magkaibigan itong Ginoong Sammy Uy Hindi at naman si tinatago yun eh. si dating Pangulong Nakakatawa Duterte. nga, Karen. Yung paano po yung nakakatawa, pamilya? Karen. Kilala din po ba nila si Sammy Uy, si VP Sara Duterte? Personal po ba nilang kilala? Yung Si Uy, sa parang ano, ayun po. Go ahead, sir. yung tipong parang pag nakakita sila ng file picture na si Sammy Uy kasama ni Presidente, si Sammy Uy kasama ng mga Duterte, si Sammy Uy kasama ni Sara, para bang, may tinatago pala kayo. Alam naman ng tao na malapit si Sammy Uy sa mga Duterte. Hindi naman sekreto yun eh. Everybody knows, everybody in Davao knows na si Sammy Uy, kaibigang matalik ni Digong. Hindi sekreto yan. Ayan po, ngayon nga lang natin nalaman yung mga kwento na yan na sabi drug lord si Samuel Oy. Anak ng kamote itong si Trillanes eh. Pinapaniwalaan kasi ng mga buhayo dyan sa Kongreso. Puta, bintang-binta no, yung mga kasinungalingan ni Trillanes under Marcos admin. Sino ba itong si Samuel Oy? O ito, mga bubonistang talyanista ni Bake. Kilalanin po natin si Samuel Oy. Ano ba ang mga negosyo nito? Ano ba ang history ng pinagkakitaan niya? Dahil sinabi po ni hinayupak na sundalong kanin na umano'y polvoron lord ho ito. O ito, Trillanes, makinig ka. Sammy Uy, Samuel C. Uy ang pangalan niya. Noong 2007, siya po ay President and Chief Executive Officer sa Tris Realty Corporation since 2007. So, ibig sabihin, hanggang ngayon, ay nanatili po siyang President and Chief Executive Officer. Itong Tris Realty Corporation. So, mga lupa at kalupaan ito, dito pa lang, ang laki ng pera dito. At Trillanes, at President and Chief Executive, ito na nga, yan yung present niya. At Independent Director ng Philippine Airlines Incorporated, PAL, since 2017. At Director Honda Cars General Santos Incorporated. Ang Trillanes, ang dami palang negosyo to. Treasurer, Asahi Realty Corporation since 2020. Secretary, Millennium Cars Mindanao Incorporated. Vice President ng Dalan Development Corporation. Vice President DIMD, ito yung sinasabi ni Manny Piñol na matagal na, DIMD Center since 1986. Isipin mo, 1986 pa lang. 2 taon pa lang ako dito 1986 siya po ay Vice President, no? President ng Davao Farm Incorporated 2020. Ito rin yung sinasabi ni Manny Piñol. President Ricardo Limso Medical Center since 2004. President Torel Sports Complex since 2008. Treasurer DIMD Builders Incorporated since 2020. Ang dami palang negosyo. Previous position, Independent Director, Microasia Corporation. Vice President, Kaunlaran Development Corporation, 2009. Nagtapos sa Xavier University sa Ateneo de Cagayan at undergrad studies sa Ateneo Manila University. O, tingnan mo. Tapos sasabihin ni Trillanes, polvoron lord. Nasiraan na ng ulo tong animal.
Ang sabi nga ni Trillanes, no, si Katie Duterte daw tumanggap since 2011 ng pera galing kay Samuel Oy. So, ibig sabihin, si Katie Duterte, mula pang ipinanganak, milyonarya na. Aw, bata pa lang, o tingnan mo ito. Ayan. Trillanes, sabi mo kasi, tumatanggap si Katie Duterte ng 53.2 million mula kay Sammy Oy noong 2011-2013. Anak ng kamote, 7, City Anyos pa lang, 7 to 8, 9, milyonarya na si Katie Duterte. Anong puwang ng bata dito, anak ng Kagawang Trillanes? Pag gumawa ka ng script, siguraduhin mo naman na tumatama kang animal ka. Utangin na bikoy, madriyaga na madriyaga ang datingan. Alam ko na talaga, gumagawa ng script nito si Trillanes lahat. 7 to 9 years old, may 53.2 million na. Si Katie Duterte galing daw kay Sammy Oy. Anak ng kamuti ka, Trillanes, dapat ka talaga kasuhan na ipakulong ka, at mabulok ka sa bilangguan. O, tingnan mo, ito si Katie Duterte pinag-uusapan natin. Alam nyo ho, nakakalungkot nga po si Tatay Digong ay nasa dahik ngayon. Kung totoong milyonaryo na si Tatay Digong, bilyonaryo mga Duterte, siguro, hindi po makukulong ngayon si Tatay Digong dyan sa International Criminal Court. Bakit? Pagsasampalin lang ni Tatay Digong ng bilyonis ng mga Duterte, itong mga hinayupak ng mga bayarang, mga huwis dyan sa ICC. Makalaya na si Tatay Digong. Tapatan lang ni Tatay Digong kung magkano yung pera ni Bangag na sinampal sa ICC. Kung magkano ba yan? Basuran nyo na kaso ko ito, bilyon-bilyon. O pakinggan po natin itong si Katie Duterte tungkol sa sinabi yan. Simpleng logic talaga, sa totoo lang. Tama po yung logic dito ni Katie at ni Tatay Digong na kung marami pang pera, hindi sana nandito si Tatay Digong sa daig. Pakinggan natin. Like he said, wala simple lang tayo. Kung may pera pa sana ako, di sana ako nandito, bayaran ko silang lahat, kaso wala. So, wala siyang magawa. But he dreams the same. O tingnan mo. Narinig nyo mga Talyanista, narinig nyo bubonistang baki. Kung marami pang pera si Tatay Digong, gaya ng sinabi po ng hinayupak na Trillanes, siguro hindi naghirap si Tatay Digong dyan sa detention center. Sana si Tatay Digong, manguyakoy na lang. Bayaran ko na lang kayo. Eto, pera, sampaling ko kayo. At saka kung mga kurakot ang mga Duterte, hindi ganun ka progresibo itong Davao City. Kung kurakot lang ba? Sinday Sara nga lang, kung kurakot Sinday Sara, edi sana. Maraming utang ang Davao City. Kaso nga lang, hindi man totoo na kurakot ang mga Duterte. Walang utang ang Davao City, hindi ba ho ninyo nakita? At ang Davao City, dito pala makikita mo ito. Bago na naman ito. CEO World Magazine, Davao City ranked number 1 best city to live, work and invest. Mantakin mo sa buong mundo CEO World Magazine report 2005 to 2026. Isipin mo yan, best city to live, work and invest. Tapos sasabihin ninyo mga kurakot ang mga Duterte, mahiya naman kayo sa mga panganin yung nakangiwi. Alam mo ko sa akin lang dapat talaga patong-patong na kaso ang isasampa ni negosyanteng si Samuel Oy dito kay Trillanes. Para putangina mabulok na yan sa bilangguan at hindi na pamarisan pa. At dapat magsampa rin po ng kaso itong pamilyang Duterte kay Trillanes. Hindi lang sa AMLAC, kasama rin po yung Committee on Justice na si Luestro. Lahat kasama si Ridon. May pananagutan kayo nang hindi na ho kayo pwedeng humawak pa ng kahit anumang posisyon sa gobyerno
dahil sa panluloko ninyo sa maraming Pilipino at panggagago ninyo sa pamilyang Duterte. Pero ito, kakasuhan po ni Attorney Sal Panilo ang AMLAC kasama itong si Antonio Trillanes. Tama lang para mabulok na to sa bilangguan. Pakinggan natin si Attorney Sal Panilo tungkol dyan. Ayan po, Attorney Sal. Sa kaugnay naman po na issue, Attorney Sal, sa panig ng AMLAC, dahil iniulat ng Anti-Money Laundering Council na may kabuang 6.77 na bilyong pisong halaga ng mga transaksyon sa bank accounts na konektado kay Vice President Sara Duterte at sa kanyang asawa na si Manasseh Scarpio na na-flag din bilang suspicious at covered transactions mula pa noong 2006 hanggang 2025. So, sa pagdinig ng House Committee on Justice, kaugnay nga nitong impeachment, kinumpirma ng AMLAC na may 313 na covered transactions at 17 daw dito yung suspicious transactions kay VP Sara at 300, ayun. So, may mga halaga daw na hindi malinaw ang pinagmulan o patutunguhan batay sa record. Napansin daw din ng AMLAC ang pagtaas daw ng transaksyon sa ilang taon, kabilang yung mga panahon kung saan umabot sa daan-daang milyong piso yung annual transactions. Giit ng AMLAC, patuloy lamang silang nagmo-monitor ng financial movements batay sa mga ulat ng bangko. Pero Attorney Sal, from 2006 hanggang 2025 yung coverage nung yung mga transaction, Attorney Sal. Ano pong reaction nyo dito? Teka lang, pakinggan po natin ng maayos itong si Attorney Sal Panilo para may matutunan tayo tungkol dito sa mga inilabas na AMLAC at ng Committee on Justice. Ito ay malaking paglabag ng sasaligang batas, Bank Secrecy Law at saka yung anti-money laundering laws na dapat itong AMLAC sila po yung nagpoprotekta sa mga depositor daan sa mga bangko. Hindi ho sila po pwede, sila po ang maunang manggagago. Dahil talagang malaki na po ang ginawang paglabag ng AMLAC, Trillanes at Committee on Justice. Dapat ito ay hindi ito hinayaan. Kasi magiging precedent po ito eh. O pwede naman pala, baliin natin yung batas, bend the law. O pwede naman pala, hindi natin sundin. Kasi nga, mali na ho sa batas. Sa Bank Secrecy Law, hindi ho po pwede na yung mga bank records, mga bank transaction, ay basta-basta na lamang isisiwalat sa publiko ng kahit ninumang Poncio Pilato. Kagaya po ng AMLAC, kagaya ng Committee on Justice, nang walang pahintulot mismo sa may-ari ng account. Kaya nga, pinagtibay pa nila yung batas na yan. Magkaroon ng parusa. Baka kukulong. 8 taong pagkakulong, magmumulta ng kalahating milyon to 1 milyon. Pero bakit po? Itong batas na ito na ginawa po mismo ng mga kongresista diyan sa Kongreso, hindi man lang ho nila nire-respeto. Hinayaan lang po nilang babuyin. Ito po ay hindi makatwiran. Na dapat may mananagot dito, dapat may makulong. Alam mo, gusto ko talagang makulong tong animal na baboy ramo. No? Yung Buenaventura. Pagtakin mo, sobrang sinungaling tong animal na ito. Inapoint lang ni Bongbong Marcos ng April 14. Ang purpose pala ay para gaguhin ang mga Duterte. Dumating dyan sa Committee on Justice, niluluto at sabihin na ito yung mga transactionist. At talagang pinapalubo pa po nila yung amount. No, ginawa pang bilyon-bilyon. Kaya tuloy, yung mga tanga din ng mga Pilipino, mga trolls, mga kritiko ng mga Duterte, sinabi bilyonaryo daw si Inday Sara. Ang tanga ninyo, no? Hindi mo po pwedeng sabihin na bilyonaryo yung isang tao sa 20 years na labas-pasok ng transaction dyan sa bangko. Eh dito kung yan lang ang base ang transaction na pwede ka nang tawaging bilyonaryo at milyonaryo, putang ina, mga milyonaryo na pala tayo. No? Ilang dekada na ba tayo merong account? Ilang years na ba? So yung labas-pasok sa mga account natin na transaction, ika-count mo na kayamanan mo.
Hindi ba ho ang kayamanan kung ano yung remaining balance? Kung ano yung available na savings mo dyan sa bank account? Dyan magka-count na may pera kang ganyan, milyonaryo ka. Eh yung labas-pasok, anak ng kamuti, hindi maganda yan. Pakinggan natin si Atty. Sal Panelo dito. Ito, simpleng paliwanag laman ni Atty. Sal Panelo, kahit nga bata, maintindihan dito. Iwan ko ba yung mga durugista hindi nakakaintindi? Siguro, epekto sa pulburon. Pakinggan natin si Atty. Sal. Ang ganito yun, yung sinasabi kasi ng AMLAC, kinukumpirma nila yung mga bank accounts na meron ng ganong bank accounts. At kinukumpirma din nila na merong ganong pera doon sa mga bank accounts na nabanggit. Pero, teka muna. Alam po ninyo, bumalik tayo noong 2016. Noong 2016, yung mga bank accounts na yan, inilabas na ho yan ni Trilling. Correct. At ako ang nag-abogado kay Presidente Duterte noon. Mhm. Siguro mga 2-3 weeks before election, inilabas na yan. Unang-una, yung mga bank accounts, kung totoo man na bank accounts yung binilabas niya, may problema na kagad doon kasi ang naglalabas lang ng bank account, ang bangko na may order ang hukuman. Pag Torpe. ikaw ay naglabas niyan ng walang pahintulot Patay ka dyan. na idinidikta ng saligang batas na hukuman lamang ang makakapagpadala ng isang kautusan upang ilabas yan, o kaya naman, voluntaryo na nilabas, illegal yan. That's number one. Number two, nung nag-waive si Presidente Duterte na buksa, lumabas doon sa bank account niya sa BPI, ang pera niya ay 16,000 lamang. Hindi yung 210 million na sinasabi niya na merong pera sa loob ng bangko. Pangalawa, meron na akong certification ng bangko, ang BPI noon. Kasi humingi ako sa kanila ng certification. Magpadala kayo ng pahayag o certification na mula nung binuksan niyang account na yan, walang transaksyon, walang deposito na umabot sa 210 million pesos. At sila sinabi nila talagang walang ganyan. Meron dito 16,000 ang balance niya. Mhm. Ngayon, inulit na naman ngayon ni Trillanes yan. Inilabas niya. Ito namang Amlak. AMLAC. Alam niyo, nagpalit ng nagpalit ng direktor kasi yung dating direktor, pinipilit nila na gumawa ng mga Magsinungaling. payaglaban dito sa mag-asawang BP Sara at Manscarpio. Pati na kay Presidente Duterte, kay BP Sara, kay Hanelet, kay Kitty Lacha, kay Pulong. Meron silang pinagagawa. Ayaw gawin, kaya pinalitan. Mhm. Yun. Ang AMLAC, ang trabaho po niyan, pag humigit ng 500,000 o 500 piso ang deposito mo, automatic na monitor na nila yan. Minomonitor nila ang pasok at ang labas ng pera mo. Pag umabot ng kalahating milyon, pero below kalahating milyon, wala tayong problema dyan. Tuloy, Atty. Sal Panelo. Ang prinisinta nila, kasi sabi niya, meron ganitong 56 million, halimbawa. Sabi ng AMLA, totoo yan.
Meron ganyan. Pero hindi yung ibig sabihin na yung 56 million na yun, talagang 56 million pesos yun. Bakit kanyo? Ganito, halimbawa, meron kayong deposit na 10 milyon sa bangko ninyo. Mhm. Pag yan 10 milyon, siyempre nasa pangalan niya, di ba? Pag yan 10 milyon na yan, time deposit mo, makikita kagad yan sa AMLAC. Yung paglabas ng 10 million mo, record na nila, 10 million. Meron 10 million dito. Pag inilabas mo yan, papunta sa time deposit, 10 million na naman yan. Mhm. Okay? Pag yan di dumating yung kanyang period para kumita. Halimbawa, kumita ng 1 milyon sa 6 na buwan. Halimbawa, 6 na buwan na time deposit. Di, pag lumabas yung deposit mo na kumita na ng 1 million, di maging 11 million na yan. Mhm. Yung 11 million na yun, makikita sa record yun. Di kukunin mo ngayon, i-withdraw mo, ililipat. Kasi kumita na eh. Natapos na eh. Papasok mo na naman. Yun o, i-record na naman yun. I-record na naman. So pag diniposit mo na naman yun, i-record na ulit. O madalit sabi, yung 10 million mo, 4 times na sa record ng sa record ng AMLAC, Mhm. naging 4 times bigger. So 10, 20, 30, naging 40 million na. Sa loob lamang ng 6 na buwan, sa record ng AMLAC, naging 40 milyones na. Kasi nga, ang nire-record nila, 10 million ang account mo, 10 million mo, tinime deposit, Withdraw. 10 million ibinalik mo, balik 40 ulit na. sa account mo. 40 Tapos na. after another 6 months, eto ka na naman, pabalik-balik. Ay talaga, abot ho yan sa bilyon, sa 10 Correct. taon. Pero hindi yung ibig sabihin na ganyan ang pera mo, kalaki. Exactly. Nire-record lang kasi nila yung in and out flow. Ngayon, ang presentasyon nila, ito ang problema ho sa kanila. Ang pagpresenta nila, parang pinalalabas nila na ganun kalaki ang pera mo kahit na hindi. Hindi nila pinaliliwanag yung pinaliliwanag ko sa inyo ngayon. Na pag pumasok, record. Pag lumabas, record. Pasok ulit. Kita. Lilin lang. Ganun. Kaya nga, abot talaga sa 10 taon, yung 10 milyon mo, sa 10 taon, baka umabot na ng bilyon yun. Oh, yan. Ngayon, yan ang pinipresenta nila. Ayaw sanang gawin yan nung pinalitan itong bagong direktor. Pero, dahil bago na, syempre, nakisama na, o natakot na, ayan, sinisiraan nila ng gusto ngayon. Kaya, pinag-aaralan na ho namin kung anong krimen ang ididibanda namin dito sa opisyal sa AMLAC, pati rito kay Trililing. Dahil misrepresentation kumbaga estapa ang ginagawa ninyo. At nilalibel yun na yung pamilya. Kahit na hindi totoo. Patay. Yan ho ang katotohanan dyan. Kaya wag ho kayo magpapapaniwala. Basta. Dahil may narinig ako, grabe pala, ganito. Teka muna, wag ho kayo basta maniniwala. Tandaan nyo ulitin ko, ang AMLAC nire-record yung yung deposit, yung flow inflow, at outflow. Pag pasok ulit, deposit na naman. Record na naman. Yung transaction na yun, kinocompute nila. Yung total, ilalabas ng bilyon na yung pera mo sa 10 taon. Yun. Paano pa kaya si Bangag? At saka si putangin ng Lisa Marcos. Talagang trilyon pa.
Yung pera siguro ng labas-pasok sa kanilang mga account transactions. Niloloko lang tayo, yung mga kongresista. Check nyo nga kaya, total tapos naman chinik yung salin ni Vice President Inday Sara Duterte. I-check rin natin yung mga salin ni Bongbong Marcos. Kasi ang dami pong hinahanap nating pera sa gobyernong ito. Kagaya nito, baka nakalimutan natin. Ang dami yan. Bilyon-bilyon, pag pinagtotal mo trilyon, anak ng kamote, nasa na ba ang mga yan? Nasa ba na yung mga pera na yan? Baka pwedeng i-check din natin ang bank account ni Bongbong Marcos at ng mga kongresista. Kasi ang daming pera yan, hinahanap po natin eh. Hanggang ngayon, hindi pa pumahanap-hanap, anak ng kamote oh. Yung 241 billion sa 2025 gaan na illegal insertion, nasa na bangag? Yung 500 billion flood control budget, nasa na bangag? Yung 250 billion Maharlika funds, nasa na bangag? Yung 129 billion gold reserve sold, nasa na? Animal, nasa na ba to? 117 million PDIC, nasa na to? Labas nyo. Labas natin yung bank record si BBM, baka nandun na ito lahat. 89 billion PhilHealth funds, nasa na? Labas nyo yung awards. 62.5 billion sa GSI's funds, nasa nang iwim? 62 billion sa SS funds. Dito mapilawanag ng mga hinayupak ng mga bubunistang Talyanista. Nasaan to? 62 billion Land Bank Land Bank of the Philippines funds. Putang ilabas nyo yan. 62 billion DBP funds. Nasaan na yung awards? 14.370 billion Small Town Lottery Prize Fund. Ipaliwanag nyo nga mga bubunista Talyanista. Nasaan na ba tong mga to? Bilyon, trilyon po siya nang gagalaiti kay Inday Sara eh. Pero ito po yung tunay na hinahanap ng taong bayan. Nasabi nga ni Inday Sara, ang magnanakaw, ang pera ay hindi dinideposito sa bangko kundi nilalagay sa malita. Kagaya ng mga bubonistang Talyanista, ng mga malitagang dyan sa Kongreso. Doon nilalagay para walang records. Tapos Inday Sara, pinag-initan ho ninyo, ito po yung mukha ng korupsyon ngayon under Marcos admin na pilit nila dinadivert ang issue. Ito po yung hinahanap natin. Hindi yung sariling pagod ng mga Duterte na nagkaroon sila ng pera. Ito po, trilyon pera ang nawala sa kaban ng bayan na ninanakaw ng gobyernong Marcos na hanggang ngayon hindi pa rin natin mahanap at wala pa rin maparusahan. Balik tayo dito sa flood control issue, sa korupsyon under Marcos admin. Pagising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita.
gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Pista Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Pista Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.